Ama naming makapangyarihan, ang kabanal-banalang gabing ito ay pinagliliwanag mo sa kadakilaan ng pagkabuhay ni Kristo. Antigin mo ang espiritu ng pagkukup mo upang sa pagbabago ng aming buong pagkatao, kami wagas na makapaglingkod sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nabinyagan kay Kristo Jesus ay nabinyagan sa kanyang kamatayan? Sa makatuwid, tayo'y namatay at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng binyag, upang kung paanong binuhay na muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo namay nabuhay sa isang bagong pamumuhay. Sapagkat kung nakaisa tayo ni Kristo sa isang kamatayan tulad ng kanyang kamatayan, tiyak na makakaisa niya tayo sa isang muling pagkabuhay tulad ng kanyang pagkabuhay. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay itinapon kasama niya upang mamatay ang makasalanang katawan, at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan, sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Ngunit tayo naniniwalang mabubuhay tayo kasama ni Kristo kung namatay tayo kasama niya. Alam natin si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Nang siya'y mamatay, namatay siya ng minsanan para sa kasalanan, at ang buhay niya ngayon para sa Diyos. Kaya dapat ninyong ibilang ang inyong sarili na patay na sa kasalanan, datapwat buhay naman para sa Diyos sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Umagang-umaga ng araw ng linggo, ang mga babae nagtungo sa libingan, dala ang mga pabangong inihanda nila. Nang dumating sila, naratnan nilang naibulong na ang batong nakatakip sa pintuan ng libingan. Ngunit nang pumasok sila, wala ang bakay ng Panginoong Hesus. Samantalang nagugulo ang kanilang isip tungkol dito, nakita nila sukat sa tabi nila ang dalawang lalaking nakasisilaw ang damit. Dahil sa matinding takot, sila'y lumuhod, sayad ang mukha sa lupa. Tinanong sila ng mga lalaki, bakit ninyo hinahanap ang buhay sa gitna ng mga patay? Wala siya rito, siya'y muling nabuhay. Alalahanin ninyo ang sinabi niya sa inyo noong nasa Galilea pa siya. Ang anak ng tao ay kailangan maipagkanulo sa mga makasalanan at maipako sa krus. At sa ikatlong araw ay muling mabuhay. Naalala ng mga babae ang mga sinabi niya. Pagbalik mula sa libingan, isinalaysay nila ang lahat ng ito sa 11 at sa iba pang kasama nila. Ang mga babaeng ito'y sina Maria Magdalena, Juana, at Mariang ina ni Santiago. Sila at ay iba pang mga babaeng kasama nila
ang nagbalita nito sa mga apostol. Ngunit inakala ng mga apostol na kahibangan lamang ang kanilang sinabi. Kaya hindi nila pinaniwalaan ang mga babae. Ngayon may tumindig si Pedro at patakbong nagpunta sa libingan. Yumukod siya at pagtingin sa loob ay wala siyang nakita kundi ang mga kayong lino. Kaya't umuwi siyang nagtataka sa nangyari. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magsiyo po muna po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pakibati ang bawat isa ng maligayang Pasko. Palakpakan natin ng malakas ang ating mahal na Pong Jesus Nazareno. Tama kayo ng nadinig. Maligayang Pasko ang gabing ito dahil Pasko ng muling pagkabuhay. Pasko, pagsasangayon ng ginawang pagtawid ng Panginoon mula sa kamatayan patungo sa kaluwalhatian. Kaya kung mapapansin ninyo, kahit sa liturhiya natin, mayroon din tayong pinagdaanang pagtawid mula sa kadiliman patungo sa kaliwanagan. Pero sino ang nagtimon sa atin sa pagtawid mula sa kadiliman patungo sa kaliwanagan? Walang iba kundi ang nagniningas na liwanag ni Jesus na muling nabuhay. Ibig sabihin, kung hindi dahil kay Jesus na muling nabuhay, walang saysay ang pagdiriwang natin ngayon. Walang saysay ang ipinapahayag natin ngayon. Sabi ni San Pablo, walang saysay ang pananampalataya kung hindi muling nabuhay si Jesus. Dahil ang muling pagkabuhay ni Jesus ang siyang pinagmumulan at pundasyon ng pag-asa nating mga Kristiyano. Kaya ang pag-asa kahit kailan hindi kayang mangbigo dahil ang pag-asang yaon nakaangkla, nakapundasyon kay Jesus na muling nabuhay. Kaya tama lamang na tawagin ang bihilyang ito bilang Pasko ng muling pagkabuhay. Dahil sa liturhiyang ito, sinasaalaala at isinasangayon natin ang mga kwento ng pagtawid sa kasaysayan ng tao. Yan ho ang narinig natin sa napakahabang pagbasa. Nakinig ba kayong maigi? O baka tinulugan nyo lang? O baka pinanood nyo lang ang nagsasalmo? Ang ganda naman ng awitin. Pero naunawaan nyo bang maigi ang ispinahayag at isinalaysay na mga pagbasa? Yun ay hango sa lumang tipan
sa unang bahagi ng liturhiya ng pagpapahayag ng salita ng Diyos. Mga kwento ng pagtawid ng bayan ng Israel, hindi lamang patungo sa lupang ipinangako sa kanila, bagkus salaysay ng pagtawid mula sa pagkakasala patungo sa buhay na walang hanggan. Kaya nga sa dulo ng pagbasa na narinig natin mula sa lumang tipan, ipinangako ng Diyos sa bayan ng Israel, simula ngayon, ako ang magiging Diyos ninyo at kayo ang magiging piniling bayan ko. Pagpapakita ng pag-aangkin ng Diyos sa bayan ng Israel. Pero hindi nagtapos doon. Nagpatuloy ang pagtawid mula sa pagkakatawang tao ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Kaya yung sumunod na bahagi na narinig natin sa mga pagbasa, nang masilayan na natin ang liwanag at muling narinig ang papuri sa Diyos, totoong papuri sa Diyos. Dahil sabi doon ni San Pablo, kung hindi dahil namatay si Jesus, hindi tayo mabubuhay. Kung hindi dahil tumaan si Jesus sa proseso ng pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay, wala tayo sigurong mga Kristiyano. Kaya simula noon, pundasyon lagi ang muling pagkabuhay ni Jesus ng pagiging Kristiyano natin. Kaya merong mahalaga ang Eucharistia na siyang ipagdiriwang natin sa altar. Dahil ang mga tandang ito ay hindi lamang basta simbolismo, hindi lang basta kumakatawan, bagkus mga buhay na tanda itong maituturing. Dahil sa mga tandang ito, naroroon ang buhay na presensya ni Kristo. At nakatutuwang ma-appreciate natin ang tandang ito. Ang liwanag na nagdiringas na siyang pinasbasan natin sa pasimulan ng liturhiya, ang siyang naging gabay, hindi lamang sa ating mga naririto, bagkus ang siyang magiging gabay sa mga tatanggapin natin na bagong bahagi ng malaking pamilya ng Diyos. Ang liwanag na ito ang siyang magtatawid sa kanila patungo sa tubig ng pambinyag. At sa tubig na iyon, makikiisa sila sa kamatayan ni Jesus at sa muling pagkabuhay ni Jesus. Sila ay kikilalaning anak ng Diyos. Kaya nga sa tubig pambinyag, hindi lamang nililinis ang kasalanan natin, hindi lamang inaalis ang orihinal na kasalanan, bagkus kaalinsabay ng paglilinis ay siyang pagtanggap at paghirang sa atin bilang anak ng Diyos. At ang pagkakakilanlan bilang anak ng Diyos ang siyang magiging daan natin para makatawid, para makatanggap kay Jesus
sa banal na Eukaristiya. Kaya merong mahalagang pagdaan sa proseso. Merong mahalagang pagdaan sa pagtawid. Dahil sa pagdaan sa proseso at pagtawid, sinasamahan tayo lagi ni Jesus Nazareno. Kaya ang Pasko ng muling pagkabuhay, pagdiriwang natin lahat ng mga Kristiyano. Dahil sa araw na ito, tinawid tayo ni Jesus mula sa kasalanan patungo sa buhay na walang hanggan. Mula sa kalungkutan patungo sa kaluwalhatian. Mula sa kapangitan ng realidad ng mundong ibabaw patungo sa habang buhay na nagniningas na pag-asa. Kaya magandang unawain at makita natin ang kahalagahan ng pagtawid sa atin ni Kristo sa gabing ito. Hindi lahat natapos sa kamatayan, pero laging muling merong pagkabuhay. Pagpapaalaala na hindi rin lahat natatapos at nagwawakas sa hirap. Bagkus pagtawid, pagproseso lamang yaon para makarating tayo sa totoong buhay natin kasama si Kristo. Kaya mga minamahal kong kapatid, sa bihilya ng Pasko ng muling pagkabuhay, panibaguhin natin, pagningasin natin ang pag-asang itinulot na ng Diyos sa buhay natin nung tayo ay binyagan. Pero hindi natatapos noon. Bagkus, kaalinsabay lagi ng pagtanggap ng pagniningas na ito ang maging instrumento rin lagi ng pag-asa ng Diyos sa mga nasisiraan ng loob. Ganun din, ipanalangin din natin ang mga kapatid nating tatanggap ng sakramento ng binyag. Nawa hindi lang sila basta tatanggap, bagkus kaalinsabay ng pagtanggap nila sa grasya ng Diyos, maging instrumento rin sila ng naglilingas na pag-asa sa iba. Magkatayo na po ang lahat. Ngayon ay tutungo tayo sa pagdiriwang ng binyag. Ang mga kapatid nating narito ay nakapaghanda upang ganap nilang matanggap ang banal na sakramento. Samahan natin sila sa pamamagitan ng ating panalangin na hingin ang pagpapala ng Panginoong Diyos.
Santa Maria Magdalena. San Ignacio. Santa Perpetua at Santa Felicidad. San Gregorio. San San Benito. San Carlos Borromeo. Santa Teresita at Santa Teresa. San